Pilipinas, live mula sa Pag-asa Weather and Cloud Forecasting Center. Official na po ang simula ng ating rainy season. Nilabas na po ng Pag-asa ang press release kaugnay ng onset ng rainy season. Kaya ng kasilan, ito ang mga dapat tandaan. Gumagamit ang Pag-asa ng mga weather satellite. Isolated at localized thunderstorms. Umaraw man umulan, kaakibat nyo kami tungkol sa lagay ng ating panahon. Dahil sa Panahon TV, walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning Pilipinas, 4:59 ayon sa Philippine Standard Time. Bangon na po tayong lahat ngayong Sabado ng umaga. Punuin natin ng saya ang araw na ito, lalo pat sumapit na naman pong muli ang weekend. Ano man ang ating pinagdadaanan sa buhay, manatili lamang positibo. Ayon nga sa motivational speaker na si Brian Tracy, an attitude of positive expectation is the mark of superior personality. At para mapuno ng good vibes ang ating umaga, simulan na po natin ang ating programa. Live mula rito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito po ang Panahon TV na nangunguna sa paghatid ng ulat panahon araw-araw mula Lunes hanggang Linggo. Ako po yung weatherman, Harry Bayona, na makakasama nyo ngayong Sabado, September 7, 2013. Bago natin simulan ang ating weather updates, atin muna pag-usapan ng isang kapapasok pa lamang na balita. Niyanig ng magnitude 6 na lindol ang Batanes 7:33 ng gabi kagabi. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, namataan ang sentro ng lindol 42 km southeast ng Uyugan sa nasabing lalawigan. Wala naman umanong nasaktan sa nasabing pagyanig, pero ayon sa PHIVOLCS, maging alerto sa lahat ng oras dahil inaasahang magdadala ng aftershocks ang nasabing lindol. At ngayon naman tayo'y magbalik tanaw sa naging lagay ng ating panahon ngayong linggong ito. Matapos ng sunod-sunod na bagyo, kinailangan natin ng magandang balita at iyan ang ating natanggap noong Lunes hanggang Miyerkules ng umaga dahil po sa ridge of high pressure area na umiral sa bansa at nagbigay nga ng magandang panahon. Pagsapit naman ng Miyerkules ng hapon hanggang sa Biyernes, nakaranas muli tayo ng mga pag-ulan. Yan po ay dahil sa pag-iral muli ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Sa kasalukuyan ay patuloy sa pag-oscillate o paggalaw pataas at pababa ang nasabing weather system. Ano nga bang idudulot ito sa ating panahon sa mga susunod na araw? Yan po ang ating aalamin ngayong umaga. At ngayon nga alamin na po natin kung ano nga bang latest ukol sa lagay ng ating panahon ngayong Sabado. At para bigyan tayo ng updates, makakasama po natin si Pag-asa Weather Forecaster Meno Mendoza. Good morning po, Mr. Mendoza. Magandang umaga din sa iyo, Harry, at magandang umaga din sa ating mga televiewers. Alright, Mr. Mendoza, sa ngayon, ang tanging weather system lamang na umiiral sa bansa ay ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Para sa kapakanan po ng ating mga kababayan, ano po ba ulit yung ITCZ? Ang ITCZ, ito yung area o ito yung region kung saan nagmi-meet itong hangin na galing dito sa Northern Hemisphere at saka sa Southern Hemisphere. At nangyayari ito dahil sa epekto ng kilos ng mundo, yung tinatawag nating Coriolis force, kaya't yung northeast trade wind natin at southeast trade wind natin ay nagsasalubong sa gitna dahil ito sa epekto ng ating Coriolis force. Alright, Mr. Mendoza, sa pag-iral nga nitong tinatawag nating ITCZ sa bansa, ano po bang idudulot nito sa lagay ng ating panahon dito po yan sa Pilipinas? Dahil sa pag-iral ng ating ITCZ, ito ay makakaapekto, magdadala ito ng mga pag-ulan dito sa mga area na naaapektuhan nito. Lalong-lalo na nga ito ay nandito sa ating Palawan, Visayas at Mindanao. Kaya't ang mga area na yan ay magkakaroon naman ng mga mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkulog-pagkidlat. Samantalang dito naman sa Luzon, kasama na ang Metro Manila, ay magkakaroon naman ng mga bahagyang maulap na kalangitan na may mga pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat-pagkulog. Ayan nga po mga kababayan, narinig po natin si Pag-asa Weather Forecaster Meno Mendoza at kung ano nga ba ang aasahan nating lagay para sa araw ng Sabado. At Mr. Mendoza, dahil po ang ITCZ ay ang breeding ground ng mga low pressure area o LPA, meron po ba tayong inaasahang sama ng panahon na mabubuo o papasok sa ating bansa? Sa araw na to, wala pa tayong nakikita. Kaya lang by Sunday, may inoobserbahan kasi tayong mga cloud cluster. Meron tayong nakikita na maaring posible sa Sunday na
mabuo ito, subalit ito ay nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Alright mga kababayan, narinig naman po natin si Pag-asa Weather Forecaster Meno Mendoza. Nasa labas pa naman po ito ng Philippine Area of Responsibility pero just the same, patuloy po nating imomonitor itong nasabing sama ng panahon na ating namataan. Mr. Mendoza, last few reminders po para sa ating mga kababayan ngayong araw ng Sabado, lalo pat para sa mga gustong mag-weekend getaway. Ano po bang inyong masasabi para sa ating mga kababayan? Doon sa mga gustong magmamasyal o mag-getaway, magdala pa rin tayo ng mga pananggalang sa ulan dahil sa patuloy tayo nagkakaranas, lalo na dito sa Kamaynilaan, ng mga pag-ulan, lalo na sa dakong hapon o gabi. At ayan nga po mga kababayan, maraming salamat po Pag-asa Weather Forecaster Meno Mendoza. Mga kababayan, atin pong nakasama si Pag-asa Weather Forecaster Meno Mendoza na siyang nagatid sa atin ng update hinggil sa lagay ng ating panahon ngayong Sabado ng umaga. At ngayon naman silipin na po natin anong oras nga ba sisikat si Haring Araw. Ang ating sunrise ay magaganap ng 5:44 a.m. Ang ating sunset naman ay 6:03 p.m. Ang moonrise natin ay 6:58 a.m. Ang ating moonset naman ay 6:28 p.m. May illumination po yan na 2%. At makikita po natin ang first quarter moon sa darating na September 13. Para naman sa ating tidal predictions along Manila Bay courtesy of NAMRIA, ang ating high tide po ay 11:57 p.m. May taas po yan na 0.99 meter. Habang ang ating low tide naman ay 4:24 a.m. May taas po yan na 0.35 meter. Mga kababayan, huwag po kayong maglilipat ng channel dahil marami pa kayong matututunan ngayong umaga dito lamang po yan sa Panahon TV.